Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Dahil alam nyo ba na sobrang dali lang nitong gawin at 3 ingredients lamang ay makakagawa na tayong kakaibang merienda. Kasi di mo nga akalain na pwede naman pala na ganito ang gawin natin sa malagkit na kanin. Kaya pag natikman nyo nga to ay swak na mabubusog kayo at masasarapan. So ito na nga guys, para makapagsimula na nga tayo ay ito naman ang unang ingredients natin. Bali, naghiwa nga pala ako dito ng cheese ng pagantong size, yung pahaba. Depende na nga sa inyo kung paano yung pagkakahiwa nyo, pwedeng manipis or pwedeng makapal. Pero syempre, para sulit nga ay pinakapal-kapal ko nga ito ng kaunti. Tapos ang next na ingredients natin ay ito lamang na medium na lumpia wrapper. Nakapagsaing na din ako dito ng kalahating kilo na malagkit na kanin. At saka naman natin ibalot dito sa ating lumpia wrapper itong malagkit na kanin. Nasa around 2 tablespoon nga lamang ang nagamit kong malagkit na kanin at okay na to. Pero syempre, nakadepende pa din sa size ng inyong lumpia wrapper. Then, saka ko naman nilagyan ng cheese para sumarap talaga lalo ang ating turon malagkit. Saka naman natin to ibalot at nakadepende na nga sa inyo kung anong style ang pagbabalot Then, nagtunaw nga lang ako dito ng harina at tubig lamang para ito yung ipapandikit natin sa ating turon. So, ganun nga lang gumawa ng ating turon malagkit, kaya ulitin lang natin yung proseso hanggang sa maubos nga natin yung malagkit na kanin. Kaya naman kung hindi ka pa nga nakakatikim nito ay pwede nyo itong gawin pang merienda. Makadalawa o 3 ka nga lamang nitong kain ay talagang sold ka na. Tapos sabayan nyo pa ng kape, ay sus mga mi, sobra talagang sarap nito. Kasi alam nyo ba guys, na isa din ito sa aking tinitinda nung senior high school ako. At talaga naman na nauubos to dahil pati mga teachers at classmate ko ay bumibili. Kaya kung kagaya nga kita na business minded din, ay pwede nyo tong itry dahil napakamura lang yung ginamit kong puhunan. Tapos napakadali pang gawin, tamang balot lamang at saka natin ipiprito gamit ang mainit na mantika. Napakadali lang nitong iprito mga mi, kaya kung nag-golden brown na nga ito kagaya sa video ay okay na to. Pwede na natin to ihain. Pero syempre, para sumarap talaga lalo ang ating turon malagkit ay ito naman ang next na ginawa ko. Bali, binudburan ko lang ang mga ito ng asukal para tumamis-tamis din yung labas ng ating turon. Tsaka para na din maging balance yung lasa ng malagkit at cheese at yung tamis sa labas. After nga natin malagyan ng asukal ay wag naman natin to hayaang masunog. Dahil papait nga ito, kaya dapat lagi natin to pinapaikot o binabalik-balik sa isang side. Para talagang makuha natin yung tamang glaze ng sugar, ganar. Tapos kung sa tingin nyo nga ay ganito na yung itsura niya, ay pwede na natin to ihain. O diba, sa kalahating malagkit na kanin nga lamang ay ganito na karami yung nagawa natin. Kaya kung gusto nga itong itry na pagkakitaan ay pwede dahil pwede natin itong mabenta ng 10 pesos lamang ang isa. Pero kung gusto naman na ang bentahan 5 piso ang isa ay pwede naman na wala ng cheese. Kasi okay naman din ang lasa niya kahit wala. Pero syempre, depende pa din sa ating mga customer kung ano ang nasasarapan kasi nila. Alam kong masarap talaga ito na may cheese, lalo na kung ganito ang itsura niya. Kaya kung gusto nga itong itry, ay itry nyo na. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.